Praise God, mayong buntag sa atong tanan. Insay nabati ang pinasahi nga presensya sa Ginoo karon nga kabuntagon. Nabay murag gilangkat sa imuhang kinabuhi. Nabay mong nabati nga murag kagaan sa sulod. Ha? Kuhita daw na imong tapad. Son, kumusta man ka panahon sa worship? Maybe some of us, kinsay mga first timer nga naka-join karon nga kabuntagon, pwede ba mutindog mo kadali? If this is your first time to join us, pwede mo tindog kadali. Oh, praise God, natay mga bag-o kinabuhi. Mas kusog pa nga pakpak. Pwede ba ang mga pinakadool sa iyaha mo, kumusta sa iyaha o magpaila-ila? No? Katong mga nagtindog, pwede katong mga first timer, tindog mo kadali. And then sa pinakadool sa ilaha, pwede ba mo kumusta sa ilaha and just say your name? Hi, I'm Jethro. I'm paila-ila. Praise God, no? Pakpakan na to si Lord. This is your first time to join us. Sigma tingala mo, saba kayo, no? Bibo kayo, loud, because we cannot fathom the goodness and the faithfulness of God sa among mga kinabuhi. No? All we can do is to worship Him with all our heart, mind, soul, and strength. Amen ba? Mga kaigsunan. Ay na mo tapad. Woohoo! Hallelujah. No, lahi gyud. Basta ang presensya sa Ginoo, no, mo'y mukunsad sa atong mga kinabuhi karong kabuntagon. Praise God. No, I'll give you 1 minute to look at the person beside you. Kumusta siya? No. Soon, kumusta ka? Kumusta imong trabaho? Kumusta imong negosyo? Kumusta imong eskwela? Kasi fellowship man no. Before madto sa word sa Ginoo, mag-pray sa ta. Father, this morning, we welcome your presence, Lord, in this place. Holy Spirit, you are the most important person aning adapit. We came here with nothing, but we will go out full of the Holy Spirit, full of your power and your blessing, Lord. Gamita ko, Ginoo, aron sa pagsangyaw sa imong pulong. Lord, it will be relayed with anointing and power and life that comes from you. Holy Spirit, put your words in my mouth. Nga ngamong madunggan ang imuhang tingog sa among mga kinabuhi. Karong adlaw, minister to every need, Lord. Naay mga naa today who are in shame, in confusion, in fear, in anxiety, in restlessness. Lord God, in brokenness, Lord. But today, we will go out, Ginoo, nga puno sa imuhang presensya. Nakasinati sa imong mga milagro sa among kinabuhi. Your name be glorified and be exalted in this place. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Pa-record ko, please. Pa-record ko, ha? Record. Amen. So this morning, atong padayonon ang hisgutan about the bloodshed of Jesus. No? Nasa daw na imong tapad, may buntag. No, para ma-set ang iyang mind. Today, for the last 3 Sundays, ato ang hisgutan ang bloodshed ni Jesus. 2 Sundays ago, ako nag-share, no? It's about the bloodshed from the crown of thorns. Importante kayo nga masabta na to. And no, I believe nga ako ni siyang nasulti sa inyo nga mao ni ang tools. You have the right tools, no, sa right moment nga imong gamiton. Pagkabalo ka mo gamit sa insakto nga hinagiban, mahimong efficient o effective ang imong kinabuhi. Amen ba? And then last Sunday, we talked about the bloodshed of from Jesus' wounded body. No, kami dito murag ulahi mi gamay, but praise God. No, ato ni siyang kanunay nga hisgutan
aron maggamit na to sa insakto. Bisan ikaw lang isa igsuon, kaya nimo. Ngayon tapad, kaya nimo. Basta naa ang dugo ni Jesus. Amen? Ang dugo ni Jesus from His wounded body is for our redemption. Amen ba? Gilukat na taniya, gilukat ta gikan sa kapobrihon, gilukat ta gikan sa sakit, gilukat ta gikan sa ineffectivity sa ato ang ministry. And by the blood of Jesus from His wounded body, God has set you free from the bondage of the enemy. Amen. And so today, I'll be sharing to you the bloodshed or the blood that was shed from Jesus' face. Actually, mo ni ang ikaupat. Wala man yun na ito nasunod. Ang ikauna niyang bloodshed is ang pagsingot niya o blood sa Garden of Gethsemane. It was bloodshed of agony. Then next ana is ang from the wounded body. Ikatulo ang crown of thorns. Then ang ikaupat niya nga bloodshed is kaning blood from His face. No, naay dugo nga ning awas gikan siyang nawong sa dihang gilangkat ang iyahang bungot. Wala man to gihinahinay o kanang ibot bitaw, di ba? Kanang nanaon lang ba? No, kay marag dili ra man kaayo na sakit. Kato kay Jesus after nga gikoronahan siya o gipurong-purungan siya o tunokon ang mga Romano gibiay-biay siya, hiluwaan siya sa iyahang naong o gilangkat ang iyahang bungot. And there was blood that came out from His face so that your image will be restored. Inaman tapat, imong image ma-restore. I pray that today, ma-restore ang imuhang paglantaw sa imong kaugalingon. Ma-restore ang image ni Lord sa imong life. This is the purpose of His bloodshed. So mga igsoon, dili siya basta-basta nga nagpadugo lang si Jesus. But there are significant nga mga impartation, na significant nga symbol, na significant nga purpose sa atong mga kinabuhi. Nganong naay ning awas nga dugo gikan sa iyang lawas ug kani usa nga gikan sa iyahang nawong aron ikaw ug ako ma-restore sa image and likeness of God. Maybe some of you here naamo sa grabe nga rejection gikan pa sa inyong pagkabata, you are an unwanted baby or you are unexpected nga anak, wa kadamha nga maburos ang imong mama, unya ning gawas ka. Or some of you gi-expect pero ang gi-expect babae pero ikaw ang ninggawas lalaki. Or other way around. There are rejections, in your younger years, na kay mga rejection, na bully ka, nasultian ka nga pislat og ilong, bogo, ikaw ang pinaka-iwit sa inyong klase, ikaw ang libat, unsa pa, bungi, itom, kulot, daghan kayong mga rejection nga nasulti against sa toa, and we just thought okay ra ka, but then it changes the way you live your life. Na ay mga low nga self-esteem, na ay mga identity problem, na kay identity crisis sa imong kaugalingon. All throughout your life, you were thinking nga babae ka, pero actually lalaki ka. Kung babae na imong tapad ina, babae ka. Kung lalaki imong tapad ina siya, nga lalaki ka. Na yung mga babae, they're living as if murag mga lalaki because maybe somehow at some point sa ilahang life, naa sila yung mga identity crisis because of what happened sa ilang mga kinabuhi. Na ay mga veil in our eyes that overshadow
nagtabon sa atoa sa kamatuoran ug sa pulong sa Ginoo nga maglingkawas sa imuha karon, and that you will live in the truth and you will live in the image and in the likeness of God. Hallelujah. Amen. Kinsay excited nga mausab ang iyahang panagway karong kabuntagon? No? Naimong dapat excited ko nga mausab ang imong naong karon. Kay murag dugay na kasigig. Taod anang imong maskara. No? Pretending to be somebody. No? So that you will be accepted in your community or in the family. But then, today, by the blood of Jesus, from His face, God will take out kanang mga maskara, no? Veil in our eyes that we will see the truth. Na story dari mga kaigsonan, si Dove Company. Okay? Sikat man ni si Dove, no? Kinsay gagamit diri Dove nga sabon o shampoo. Wow, no? Mga smooth ang ilahang mga skin, no? Dili kay ko gagamit og Dove kay di ba kanang digyas kaayo. Dugay kaayo, no? Dugay kaayo nga murag kuan ba kay ang design ana kay maraman ipa-smooth, no? Mura siya milky ba? Sa social. Inay matapad social. So, this is a company na grabe sila, no? They are very successful sa mga skin and hair care products. No? Some of us mas kabalo ani. But na sila campaign, no? Grabe ang ilang campaign sa mga tao gamit kag Dove, no? Kay para manindot ang imuhang buhok, dayon manindot ang imong skin. And there are campaigns, no? Na ilang gibuhat to really kanang emphasize beauty beyond description. Nga ang imuhang kagwapa o kagwapo, ang imong itsura is beyond external and social factors. So naghimo sila og study mga kaigsunan. Nag-hire sila og isa ka person, an FBI trained nga forensic artist. Kana bitang mag-drawing, no? Kanang mag-sketch og kanang mga sitawag ana kanang suspect by description nga, no? Kuan man to siya, nakakalo, ito mang buhok, dayon medyo niwang iyang naong, dayon lingin ang mata, no? So, nag-hire sila og inana nga mayo gyud, no? FBI trained nga forensic. Ang iyang buhaton, mag-sketch lang siya og person based sa description. Okay? So, ang gibuhat niya, duha ka buok ang iyahang drawingon. Ang una is sketch niya ang person based sa iyahang i-describe sa iyang self. So, naay mo adto sa Dove Company, no? Tawag lang kay di man sila magkita, no? Dayon, i-describe niya iyang self. Nani ko, medyo straight akong buhok, no? Dayon, medyo bulaw. No? Kay nagpa-color naman. Ito to bulaw, nagpa-color naman. Dayon, no? I-describe niya, and then i-sketch. Katong person, he will start to sketch, no? Based sa iyang description. And then another sketch nga iyang buhaton is ang description sa other person on the same, other people on the same person. Nagets ninyo? No? Ang una niyang sketch is ang akong description sa akong self. Dayon, ang sunod niyang i-sketch is ang description sa ubang tao sa ako ah. No? So duha. After sa result, ang nahitabo mga kaigsonan, ang result sa gi-describe sa person himself or herself is very different sa description sa ubang tao. Nahitabo siya, no, nga pagtanaw, uy, di lagi ni ikaw. No, katong description nga siya lang, no, nag-describe para ma-sketch, no, ma-drawing, pikot ang mata, no, kay ang iyang gisulti, no, kulot man unta siya sa una, karon straight na, kay di man siya ganahan nga kulot siya. So ang iyang giwan, straight akong buhok, no, medyo skinny ko, no, dili tambok, pero ang resulta di ay, no, lahi.
mas tinuod tan-awon, mas realistic ang sketch, ang result sa katong gi-describe sa ubang tao kaysa sa iyaha. The point is, mga kaigsunan, inani usahay ang ato ang gakahitabo sa atong mga kinabuhi. Nga daghantag mga area sa atong life nga gitaguan nato og wala nato gisulti og ayo kay dili ta gusto nga mahibal-an, and we want to be described as somebody, no? Ang atong gi-describe sa atong kaugalingon is ang atong gusto, dili kung unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Are you with me? No? Mas makita nato ang atong mga flaws. Mas makita nato ang atong mga negativity. And we don't know nga naa day mga special nga mga things nga nakita ang uban sa imuha. Hallelujah. No, tanawa ko na imong tapad. No? Hina siya nga special ka. No, dili special child. No, special ka. Atong image most of the time is not lined up to the reality because we cover it up sa kung unsay atong gusto. But now, because of the blood of Jesus, hallelujah, ma-align ang ato ang mga image diya sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verse 10 ingon siya diya, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So Genesis chapter 1 verse 26, ingon si Lord diha, no, ang Elohim, the unity of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit, ingon siya, let us make man in our image and in our likeness. Inay mo tapad, you are created in the image and in the likeness of God. Grabe, in perfect harmony ang triune God to create you. Wala sila naglalis nga oy ang ilong nimo nagtakilid, no, ang buhok nimo inani, no. They are in perfect harmony when they created you and me in the likeness and in the image of God. Image means your external nature. Ang imuhang radiance, ang imong beauty. Gikan sa imong gawas, inay mong tapad, gwapa kay ka, hitsuraan kay ka, gwapo kay ka. Bright ka, gamiton ka sa Ginoo. Na kay kahibalo, sige, sulti na siya. Because our image is the external nature and the likeness when they breath into the nostril sa tao. Sa dihang giginhawaan sa Dios ang tao. That likeness ning sod sa imuhang kinabuhi. Your likeness is your internal nature sa Ginoo. The character of God, the beauty of God, no? Ang attitude ni Lord, no? Ang iyang kasing-kasing ang nasa iyang sulod, mo'y nasa imong sulod igsoon. Hallelujah, are still with me? You are created in the image and in the likeness of God. Which means to say, inside out, ang sulod o ang gawas nimo, susama ka sa Dios. Sa dihang iyahang gibuhat ang tao, gihimo niyang superior in all of creation. And gibutangan niyang soul. The only creation with a soul. Because God wants to commune with Adam and Eve. With the human beings. Gusto niya na ang imong desire is only the presence of God. And that is His character to commune with you, to communicate with you, to express Himself sa atong mga kinabuhi. Yet, unsay na hitabo? A perfect man, a perfect creation gone wrong. Doon ay
nahitabong disaster dito sa Garden of Eden when Adam and Eve begin to desire for something else instead of God. Supposed to be, mga kaigsonan, ang naglatay sa ilaha is the perfection of God. Ang DNA ni Lord. Hallelujah. No, gusto na ko na i-emphasize. Can we say that word, DNA? Kabalo ba mo unsay DNA? Deoxyribonucleic acid. Naman ako ang science teacher diri. No, it's something in your cells that carries the information. Tama ba ko? That DNA, it has a genetic code nga nagdala sa information. It sends a message to and through your body. No. Ang DNA na ay code o kana ma-interpret sa imong mind, no? O ma-express nimo na siya. Muna actually igsoon sa dihang gi-create niya si Adam and Eve in his likeness and in his image. There was a perfect DNA that was implanted in them. Sa dihang gibughan sila sa hangin ni Lord, ang DNA ni Lord, ang deoxyribonucleic acid ni Jesus, sa Holy Spirit, sa Father God, has been implanted sa ilang kinabuhi. To give you some picture, mga kaigsonan, mura nagkanang computer ba? Ako IT man ko, no? Actually, kanang mag-type ka og A sa keyboard. No? Tuslok kag A. Dili A ang mudagan, ana. There's a binary code. No? 0, 1, 0, 0. Nama ko diya? Letter A, no? Pag tuslok nimo sa letter A, ang mugawas, ana, ang i-process, ana, sa computer is ang 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. That identifies letter A. I-send na niya sa iyang memory and then i-confirm dito sa memory, oh, letter A ni siya. I-process na siya sa iyang processor, dayon i-display niya sa imong monitor. Pag-display sa imong monitor, dili na siya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. A na siya. Oh, hallelujah. The same thing sa imong life, that when the Lord breathed, there's a genetic code that says you are created in the image and likeness of God. Na ay presence ni Lord nga nagflow sa imong life, and it sends a message that you are accepted, that you are perfect, that you are whole, that you are not empty, but igsoon, there was a disaster nga nahitabo in the Garden of Eden when the enemy starts to implant another genetic code. Imbis nga A ang gituslok para apple unta to, B man ang gituslok. Nahimong bapol. Kabalo mo unsay isa lang ka number ang nag-differ sa binary code sa A ug B. Ilisan lang nimo ang third digit to 1 and then it becomes 0 1 1. 0 1 1 0 0 0 0 1. Okay? So, kanang ikatulong nga digit, ilisan lang nimo og 1, mahimo na siyang letter B. And it happened to our DNA when Adam accepted the information of Satan. Nga, oy, mamatay ba di ka diha? And then they start to eat the forbidden fruit. And another DNA has been implanted. Muna imbis nga apple na bapol, it starts to bring confusion sa imong self. Uy, di lagi ni mao. Anong inani man ko? It starts to bring anxiety. It starts to bring shame and guilt and condemnation and depression and brokenness
ag dili ka inani, and you start to ask questions about yourself, tungod kay na-alter ang DNA sa ato ang kinabuhi. Nasabtan ba ko ninyo mga kaigsunan? That DNA that is so pure, so majestic, so perfect, tungod sa information nga gi-receive, no? Inay mong tapad, ayaw lagi pataka o paminaw. No? Paminaw sa leading ni Lord. Paminaw sa direction ni Lord. Kay dili tanan nga imong gusto o sakto sa imong paminaw, insakto gyud. Insakto nga mukaon sila og prutas. Ang problema, dili insakto nga kahoy ang ilang gikwaan. Kay imbis nga maminaw sila kay Lord, naminaw sila sa kaaway. They begin to divert their attention to the information nga dili tinuod. Ay mo tapad, dili tinuod. Daghan kaayo og mga gisulti sa imo igsoon nga dili tinuod. Inay mo tapad, ayog dawata. Ayog dawata nga pobre ka. Ayog dawata nga masakiton ka. Ayaw dawata nga ulahi ka. Ayaw dawata nga bogo ka. Ayaw dawata nga second class ka. You are designed in the image and in the likeness and in the perfection of God. The DNA of the Lord is upon your life. Hallelujah, mga kaigsonan. Kinahanglan nga masabtan nato ni. Nganuman, so that we will not be contaminated. Daghan sa toa, Kristohanon na ta. Kristohanon na ta. Nagaampo na ta, nagasimba na ta, nagadaig na ta sa Ginoo. Pero ang ato ang self, problema pagyapon. Pagpaampoon, muluko pagyapon, ha? Ayaw lang kuti. Ilaw man kaayo na. Diri lang ko, no? Okay ra ko diri. Kano man, na-alter ang imuhang DNA. You have to receive, inay mong tapad, kinanglan nga ma-align ang imuhang genetic code karon. Nay mong tapad, sige, ina siya. Kinanglan ma-align imong genetic code karon. Imong DNA. That message, that information that goes around your body, your thoughts, your emotion. No? Kano man, sige manggod ni kadunggan nato sa balay, di ba? Samang kanak, oy, bango na diha, tapulan kayo. No, nya isulti pag yun sa silingan, na, kaniya kong anak, tapulan kayo ni. Dugay kay mo mata. Nya inig mata, di, pag yun masugo. Hello? Sugod karon o sabon na to ang atong mga information, mga kaigsonan. So that it will align our DNA in the image and likeness of God. Hallelujah. Begin to pray for the people diya sa sulod sa panimalay. Kanang mga tapulan, ayaw na sige ingog tapulan, iampo nga di na sila mahimong tapulan. Ang imong negosyo, nga dugay na kayo, sige ka bankrupt, iampo. Ayaw sige ingon nga bankrupt na pug ko karon. Isulti ang pulong sa Ginoo igsoon aron nga ma-align ang atong faith. Hallelujah. In the name of Jesus. Are you still with me? Inay mong tapad, do not be contaminated. The enemy comes to steal, kill, and destroy. He whispers. No, nagasulti siya og mga pulong. Diya sa imo, no, nagahunghong siya. No? Samtang gawali gani ko karon ang uban sa inyohan ay mga hunghong ba? Ay paminawa na, di na tinuod. No? Bot man na. No? Nani ra gyud ka. Hello, are you still with me? Naay mga doubts nga ginabutang infiltrate si enemy sa inyoha. Naay mga fears nga kabalo man unta ka. Kaya man unta kayo nimo. Kabalo gid unta ka kay nag-eskwela ka ana. Pero because of fear, you are not able.
to share. You become ineffective. Mo na si Satan, ganahan siya ana. No? Okay ra na, simba. Simba lang ka diha, may problema na. No? Ampo, sige, apil pag fasting, okay ra kay na. No? Pag cell leader diha, pag disciple og mga tao. Pero ayaw lang tanaway mong kaugalingon nga maayo ka. No? Okay ra na, apil-apil lang diha. Basta kay inig-abot nimo sa inyong balay, pobre ra gyapon ka. Kanahan ka na mga kaigsonan. Muna ang pirmi nga ginahunghong sa kaaway sa imo. Sige. Pag minister lang mga tao diha, pero pag abot nimo sa imong balay, gubot lang gyapon ninyong balay. No? Di gyapon ka malipayon. The enemy will whisper to you that you cannot do it. You are defeated. You are a failure. But today, by the blood of Jesus, from Jesus' face, I declare it over your life. I play it over your life that you are created in the image and likeness of God, the nature of God, the power of God, the righteousness of God, the holiness of God, the perfection of God is upon your life. Hallelujah. Inay mong tapad. You are a perfect creation of God. Woohoo! Excited na tano. Kung mausab ang atong paglantaw sa atong kaugalingon, mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Kung mausab ang tan-aw nimo sa imong kaugalingon, mausab ang dagan sa imong pamilya. The reason why hantod karon wala pa'y nahitabo sa inyong family, ngano man wala pa man ka ni step up og sulti. Because for so long the enemy has contained you nga okay lang. Nahimo kang ulipon sa iyahang mga sugo. Nahimo kang ulipon sa kung unsa iyang ginahunghong. Today, no? Pwede ba kanang anaon ninyo inyong dalunggan, no? Kanang murag nagtanggal og mga kuan ba? No? Hinluin inyong kagalingon, inyong mga dalunggan aron nga makadungog ta sa tingog sa balang espiritu. Makadungog ta sa istorya sa Dios sa atong mga kinabuhi. 30 na. The second man, Jesus, made it right when he hung on the cross. See, Adam came, supposed to be the manifestation of the perfection of God, but it had gone wrong because of wrong self-esteem and self-image. But Jesus came to restore everything that was lost in your life. Hallelujah. No? How does God see me? Look at Job in Job chapter 1. Giingnan ni Satanas. Mayra man na si Job. Senior Hari. Mayra man na si Job, Lord. Nakikistorya si Satanas. Mayra man na si Job, Lord. Kay dato man na siya. Simba gina sa imuha. Paano man siya kinanglan. Mayra man na si Job. Kay daghan man siya mga anak. Paano may kulang sa iyaha? Alangan pag moreklamo pa na sa iyaha. Pero ang sigingon ni Lord, ipanghinambog ni Lord si Job. Job chapter 1. Ingon si Lord, Did you see my servant Job? Nakita ba nimo si Job? He is a blameless man. Hallelujah. Out of his weaknesses, out of his maybe sa iyang mga failures, out sa wala no naa siya no sa wealth pero there's something nga lacking sa iyang life, pero wala gitan-aw ni Lord ang kulang ni Job. God sees Job as a blameless and righteous because God doesn't look at our outward appearance. Ang wala sa imuha, dili na mo'y tan-awon sa Ginoo. Ang imong silingan o ang imo ra ng mga amigo. Kanang ang pangitaon sa imuha, ang wala sa imuha. Dili lagi colored imong buhok ba? No? Imong aping lagi kay murag pagkagamay. No? Ang mga wala ang tan-awon sa imuha. Muna ang tao. Unsay wala sa imuha, mo'y pangitaon. Anong pangitaon maginangwa? Utot lagi ka ba? No? Dako lagi kag tiyan. No? Upaw lagi ka.
Hala pangag. Ang mga wala o ang mga dili maayo mo'y makit-an sa imuha. Mao na ang kaaway. Kunya isulti pag yun na para ang mahitabo sa imuha, muluko ka ba? Muatras ka. O ang makita nimo sa imong kaugalingon, ang dili na nimo kaya. But God sees Job as a person who can overcome every kind of obstacle. And it happens sa iyang life, ina siya nga, sige, tistingi lang, kuha tanan kay Job. Ayaw lang iyang life. Tistingi lang. No? And ingon man si Satanas, kuha ganin na, tistingi. Tistingan ganin na to, Lord. Kuha ganin na to ng mga kuha niya, kabtangan niya. O sige. No? Try it. Hallelujah. Oh, because Job's image and his likeness is aligned to the DNA of God, to the genetic code of God. Wala siya maunsa. Ang iyang asawa, grabe ng biyay-biyay sa iya ha. Hoy Job, naunsa naman ka. Anong nagsimba pa man kagyapon sa imong Dios. Ang imong Dios, no, gipasagda naman ka Job. Iyang mga amigo, as if nga nag-encourage sa iya ha. Pero gibiyay-biyay na siya. Gipasagdan siya. Kanuman, nawala tanan kay Job. Kahayupan niya ang iyang mga anak na matay, ang mga servants na matay. Pero kabalo mo, igsoon, because Job, his image and likeness is connected to the likeness of God. He understood nga si Lord ang nag-create sa iya. Ingon pagani siya, from dust I came, and to dust I will return. It did not change his concept, his mind, his ability, ang iyahang acceptance niya sa Lord. Kabalo mo sa initabo, giilisan ni Lord tanan. Ang tanan nga nawala kay Job, gipulihan ni Lord o gidubli pa niya. Apil ang asawa nga nagbiyay-biyay, gipulihan ni Lord. Ngayon mo tapad, pagbantay. Kay basig pulihan ka ni Lord. Bitaw, ang asawa lang ang wa gidubli. Tanan gidubli. Isa ra gyapon ang gipuli ni Lord. Nakuha ninyo. Kay bisan pag mawad-an ka tanan, kung ang imuhang pagtanaw sa imong kaugalingon, insakto lang sa pagtanaw sa Dios sa imong kinabuhi, bisan pagkuhaon ang tanan, dili mausab ang imong pagtanaw sa imong kinabuhi. Nga giusab ka ni Lord, gipanalanginan ka ni Lord. Hallelujah. Woo! Praise God. Let me share a testimony. A very funny testimony. Sorry ha, pero dili gid ni pwede ba? Hitabo manggod mga kaigsunan. For the past few weeks, grabe, we are in financial challenge. No? Grabe ang dila na general. Grabe among niagi mi ba? And then there was kanang mura bitaw niabot mi sa point nga murag nanilok. Asa naman to, no? Wala lagi. Grabe ang mga challenges ba? And ani nga mga time igsuon, mo ni ang mga panahon nga ang kaaway mo tugdong sa imuhang balay og magsigig solsol sa imo. Oh, pastor manggug kagod. Kay kung nag-IT pa ka, daghan na unta kag kwarta karon. No, mo ni ang mga panahon kanang wala kay kwarta. Mo na ang panahon nga mosulsol ang kaaway sa imo. Oh, da, sugod makagnegosyo. Nahurot na hinuon tanan karon. Oh. Hello, nag-disciple manggug ka, no? Ang imong tang ipalit sa imong no, sa imong gasol, nahatag nimo palit og pan sa imong silingan. O na, pil-apil pa, no? Nakatisting ba mo ani mga kaigsunan? Ay mga panahon, mo ni ang grabe nga thoughts and words of the enemy. Kusog kayo na. Mura naka-speaker volume sa imuhang utok. No? Mo na imong madunggan nga awa na ka, hurot na ka, no? Di na ka mapuslan, no? Di nakakalakaw, no? Wa kay kwarta, pildi na ka, no?
Nabagsak ka. Failure ka. Di na nimo ma-revive. Pero among gibuhat igsoon, we keep on declaring the word of God. Diya sa among balay. Kami ni Mida, sige mag-declare. Blessings from the east, west, north, and south, come! Sulod ani nga balay, taga-diri mo. Hallelujah! Kabalo ba mo mga igsoon? Grabe among need, no? Kay nagsunod-sunod ang mga bayronon ba? Niabot ang bayronon sa kuryente. Duha man na, no? Duha man na akong bayronon. Abot ang bayronon sa kuryente. Pag human sa bayronon sa kuryente, ning sunod ang rental sa first nga apartment. Duha man among girentahan kay ang isa gihimo namong office. No? Pagkasunod adlaw, nag-text ang secretary sa other apartment nga, sir, ting bayad na ron. Hallelujah. No, inay mo tapad. Ay kabalaka diha. No? Kinsay na yung mga bayronon karong adlaw. Hallelujah. Woo! Inay mo tapad. Ay kabalaka diha. Kay bisang pagkwaon tanan sa tuwa. Magpabilin tang matinud-anon sa Dios. Ang imong ampo di mausab. Ang imong pagbasa sa pulong sa Ginoo di mausab. Ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon dili mausab. Woo! Pero actually, no, ang tinuod lang, nalisang na ko ba? Asa man may mangita aning pangbayad, Lord. Pero grabe ang confidence bitaw. No? Kumusta mo diya? Okay kay mi. No? Walay nakabalo. Nahurot na mi. Woo! Inay mong tapad, bahala na. Basta si Lord nakabalo. Hallelujah. Woo! Sabi ninyo mga kaigsunan, in just a matter of a week, just right in time, i-provide ni Lord. Sunod-sunod po ba? Wala gidungan ni Lord. I-provide niya pambayad sa rent. Sunod na po, pambayad sa kuryente. Sunod na po, pambayad sa another nga rent. Hallelujah. Nabayran ang tanan namong bills. In just a matter of 1 week. Kanang thrilling pag yung kayo, no? Sa panahon nga, Lord, saan naman ni? No? But dili ko musugot nga maulawan ang imong ngalan sa among kinabuhi, Lord. Hallelujah. Woo! Sukad masukad. Kausa pa lang ko na late og bayad sa among rent. Tungod kay naa ko'y travel. It's not because wala ko'y ikabayad. Every time the Lord provides. And every time nga wala ko, I'm still confident in the Lord. Nemo dapat dili ka usab-usab. Kasi you are created in the image and in the likeness of God. No, hunghungi siya, you are created in the image and likeness of God. Amen, mga kaigsunan. So look at yourself. How do I see myself? Unsa may imong tan-aw sa imong kaugalingon? How will you look at yourself? Jeremiah 29:11. Ato ning ginagamit sa atong mga OVE, mga kaigsunan. There are blessings that overflow, prosperity, security, bright future, hope. Mo ni ang gusto ni Lord. The fullness of the blessing of God is upon your life. Walay makulang. When Jesus gave up His life, o katong nga bloodshed, dili to half the price, igsoon. Dili to discounted nga price. Dili to naka-sale sa SM. Full price to sa kinatibuk-an nimo, igsoon. Mind, soul, body, finances, emotional, spiritual, physical, even your image, how you look at yourself, has been carried on the cross so that you will look at yourself full of the blessing of the Lord. Nemon tapad, you are full of the blessing of God. Hallelujah. Amen. Tuohi, mura magdili ka makumbinsi. Look at yourself the way God looks at you. Don't look at yourself based on what the people tells you. Kay permi na kulang. Do not look at yourself the way people describes you.
Because what they see is the outward appearance of your life. Look at yourself the way God sees you, because God looks at what our inmost being. Ingon si David, you have knit me in my inmost being. What is man that you are so mindful of him? Because you have created him fearfully and wonderfully made. In perfection. Walay kulang, walay sipyat. Wala nag-create si Lord og tao nga after 2,000 years, uy, kulang man day ka na murag alom-alom diri sa agtang, atong dungagan. Wala. Pag-create ni Lord sa tao, ang genetic code, automatic na nag-flow. Hangtod karon, nang gawas gyapon mo, kitang tanan nga gwapo o gwapa, hitsuraan. No, malipayon, madaugon, madasigon, malambuon, mauswagon. Hallelujah! Amen! Nga naman, ang DNA ni Lord nasa imong life. Hallelujah! Today, mga kaigsunan, let's apply this blood. If you are here today and you have been confused about yourself, dugay na ka nga Christian but you are still living in shame. Mo ni ang gusto sa kaaway para dili ka mahimong effective in the kingdom of God. Kasi di ba ang tao nga full of shame, kung naa siya sakit, di ba dili siya effective? No? Kung naa siya kakulangon financially, dili siya mahimong effective nga naman. Wala man siya tingog. Mag-uban-uban na siya. Pero walay kwarta, pag ingon, okay, ambag-ambag ta, no? Wala na, patakilid na lang siya. Text-text na lang dayon ba? No? Pag ang masakiton, dili siya mahimong effective. Pag ang isa ka person naa sa confusion, naa siya identity crisis, no? Dili siya kasulti. Nga naman, naay problem nga nag-contain sa iya. Muna karon, as we apply this blood, mga kaigsonan, God will set us free from those situations sa atong kinabuhi, so that your life will become an impact to your family. Your life will bring impact to your community. Your life will bring impact sa imuhang ginatrabahoan. Ug mga adlaw mosulod ka sa imong office, mahingangha imong mga ka-office mate, huy! Hinghayag lagi ka! Sa may imuhang gigamit nga sabon, Dove. Actually, presence ni Lord. Hallelujah. Tanawa ganin imong tapa, di na siya nga, murag nihayag ka ba? No? Murag na hope sa imuhang naong ron. Ni imong tapad, murag na bright future sa imong naong karon. Woo! Sige na siya. Uyuga siya ina na prosperity sa imuhang panagway karon. Hallelujah! Wala na shame, no more fear, no more doubt, because the DNA of Christ is upon your life. Because of the bloodshed of Jesus from His face, you are now an impact to this generation. Ang tabil, ang tabon sa imong mata, sa mga bakak sa kaaway sa imong kinabuhi, has been taken away. Mga maskara nga gipataod sa kaaway sa imong kinabuhi, nga unsay ginasulti sa uban para sa imo, karon natanggal na mga kaigsunan, og naglakaw na ka diha sa kamatuoran, that you are an overcomer, you are victorious, you are created in the likeness of God, you are joyful, you are powerful, you are full of strength, you are full of blessing, you are favor, God's favor is upon you, you are blessed. Nemo tapad, you are blessed. Hallelujah. Ang tanan nga moduol sa imuha karon mapanalanginan na. Mga tao nga moduol sa imuha, mausab pud ang ilang panagway. Ang katubang sa imo nga nakamugot ba? Pag-abot sa imo. Hala.
mga gipangsapot, pag-abot sa imuhan na himong malipayon. Woo! Hallelujah! Amen! Nga naman, ikaw ang nagdala sa radiance ni Lord wherever you go. Woo! Hallelujah! Kinsa excited karong kabuntagon. Manindog ta. Mga kaisan, sorry ha, nalapas ko. But today, if you are here with this situation, na yung mga images of condemnation sa imong life, begin to apply this blood. This is your tool. This is your moment. Karon igsoon nga moduol kay Lord and say, Jesus, I apply your blood from your face so that my image will be aligned to your reality, to your truth. My likeness, my nature, ang ako ang sinful nature, ang ako ang defeated nga nature, ang ako ang nature of anxiety, ang akong nature of restlessness, ang ako ang nature of defeat will now become a nature of victory, will now become a nature of perfection in the likeness of God. I want you to put your hand on your face and begin to apply the blood of Jesus over your image today. Begin to apply the blood of Jesus over how you see yourself for so long. And say, Lord, I receive your DNA. I receive the DNA of Christ over my life. I apply the blood of Jesus that was shed from your face. And I thank you, Lord, because your blood removes all fear in my life. It removes all confusion in my life. It removes all shame in my life. It removes all doubt in my life. It removes all humiliation in my life. It removes all inferiority in my life. Thank you, for you are my creator. You have knit me in your inmost being. You have made me fearfully and wonderfully made. You are my protector. You are my redeemer. You are my creator. You have designed me in your likeness to be fruitful, to take dominion, to multiply, to lead. Just one drop of your blood, Jesus, will set me free from abandonment, from sadness and rejection. Thank you, Lord, because you are always with me. Your mercy and your compassion is upon me. You have taken away every rejection in my life. Every words, every thoughts, every lie of the enemy against my life is removed by the blood of Jesus. Come on, declare it. By the blood of Jesus. And today, I am accepted in your kingdom. I am perfect. Thank you for removing the veil in my eyes, that I will see the truth. I will look at myself the way you look at me. Thank you, Lord, that you have protected me from all oppression. No weapon formed against me will prosper. I have the mind of Christ. My heart belongs to Jesus. And I will live in righteousness and holiness. I will walk in victory today.
In Jesus' name. Amen. Come on, thank the Lord. Begin to thank the Lord. Yes, Lord. Salamat kayo. Come on, thank the Lord. Pasalamati si Lord. Pasalamati si Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Lord. Thank you. Thank you. Ngayon mo na akong giusap. Giusap na nimo, Ginoong Diyos, ang akong panagway, ang